Isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang nangyari sa mundo. Hindi ito isang karaniwang sakuna gaya ng lindol o pagputok ng bulkan. Bigla na lamang nagsulputan ang mga halimaw sa iba't ibang panig ng mundo, isang pangyayaring nagtulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkawasak. Sa likod ng kaguluhang ito ay ang mahiwagang lugar na tinatawag na Devil's Tower o sa iba'y God's Tower. Pinaniniwalaang ang mga Diyos mismo ang naninirahan sa tore at sila ang nagpadala ng mensahe sa lahat ng tao. Akyatin ninyo ang tore. Sa loob nito ay matatagpuan ang lahat ng inyong inaasam, kapangyarihan, kayamanan at karangalan. Lagpasan ninyo ang aming mga pagsubok at gagantimpalaan namin kayo. Ang tore ay may 999 palapag at pinamumunuan ng mga makapangyarihang Diyos at demonyo. Sinubukan ng mga pamahalaan sa buong mundo na hadlangan ang mga taong nais pumasok, ngunit walang makapipigil sa kagustuhan ng mga taong hamunin ito. Ayon sa batas ng mga Diyos, ang sinumang pipigil sa iba ay tatanggap ng parusa. 5 taon na ang lumipas mula ng unang lumitaw ang tore. At ngayon, isang lalaking may puting buhok at lilang mga mata na may kumpiyansang ngiti ang handa ng harapin ang pinakamatinding hamon ng sangkatauhan, ang 600th floor. Sa gitna ng matinding pagsabog, matapang niyang hinarap ang napakaraming kalaban at tinanong, "Bakit mo ako pinipigilan, 9-star?" Sa mga sumubok akyatin ang tore, 9 ang namumukod tangi. Tinagurian silang 9-star, mga taglay ang mahika at banal na lakas mula sa tore. Ngunit sa lahat ng iyon, isa lang ang tunay na namukod tangi. Hindi siya eksperto sa armas. Hindi rin siya sobrang lakas na tao, pero siya ang nangibabaw sa 9-star. Ang kanyang pangalan, Cha Jin-hyuk, kilala bilang Harbinger of Death, ang pinakadakilang necromancer. Habang tinatawag ni Jin-hyuk ang kanyang mga kalansay na mandirigma, sinabi niya sa 9-star na sawa na siya sa katahimikan at sa sangkatauhan. Ang tanging nais niya ngayon ay kapangyarihan. Gagamitin ko kayong mga nilalang bilang mga alagad upang makamit ang aking layunin, sabi niya. Isang lalaking may puting buhok na may hawak na aklat ang tumugon. Kami, ang 9-star, ay wala ng ibang pagpipilian kundi tapusin ang pagtataksil ni Cha Jin-hyuk. Bagamat itinuturing siyang traidor ng mundo matapos niyang talikuran ang 9-star at atakihin ang mga ito, hindi niya nagawang talunin silang lahat mag-isa. Tinawag siyang ang taksil na nagpalit ng katapatan para sa kapangyarihan. Pero ang alam ng mundo ay kasinungalingan lamang. Ang totoo, si Jin-hyuk ang siyang pinagtaksilan ng 8 miyembro ng 9-star. 10 taon na ang lumipas mula noon, isang lalaki ang biglang nagising sa isang apartment. Sa kanyang galit, sinumpa niya ang 9-star at tinawag silang mga traidor. Gumana ang kanyang lihim na kakayahang soul transmission na nagpapahintulot sa kanyang kaluluwa na mailipat sa ibang katawan sa oras ng kamatayan. Tila nahanap ng spell ang isang katawan na halos kahawig niya at nasa South Korea pa rin. Siya, habang inaalala ang kanyang pagkatalo sa 600th floor, muli niyang naisip ang kanyang dating mga kasama. Tinanong niya noon kung bakit siya pinagtulungan. Sina Cain, isang paladin, at si Kaman, isang banal na manggagamot, ang sumagot. Kahit ikaw pa ang tinatawag na isang one-man army, hindi mo kami kayang talunin, anik man. Hindi ito personal, Jin-hyuk, dagdag ni Cain. Parang nag-aalis lang kami ng mga damo. Tinanong ni Jin-hyuk kung kasabwat nila si Gang-hun, ang combat star ng 9-star at dati niyang kaibigan. Si Gang-hun ang tumangging sumali sa pag-akyat sa 600th floor. Hinala ni Jin-hyuk, hindi nila sinabi ang totoo rito, baka kasi pumabor ito sa kanya. Habang unti-unti siyang nawalan ng ulirat sa pagdurugo, tiniis niya ang sakit at nangakong babalik siya, mas malakas, mas mapanganib, at puno ng paghihiganti. Ngayon, sa kasalukuyan patuloy ang kanyang galit. Hindi ko kayo gagawing mga alagad. Sisiguraduhin kong hindi na kayo muling maipapanganak, bulong niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Bahagyang napangiti si Jin-hyuk, matagal na siyang hindi gumagamit ng telepono. Ngunit agad ding nabalot ng gulat ang kanyang mukha, taong 2023 na pala. 10 taon na ang lumipas. Naisip niyang subukan ang mahika sa bagong katawan. Pinatay niya ang isang langaw at sinubukang buhayin ito bilang undead.
pero bigo siya. Wala siyang makuhang kahit kaunting mana. Kailangan ko bang akyatin muli ang tore ng walang anumang kasanayan? Binuksan niya ang cellphone at naghanap ng impormasyon. Sa loob ng 10 taon, ang tore ay naakyat lang hanggang floor 200. Isang napakalaking pagkakataon para sa kanya. Kung mabagal ang pag-akyat nila, hahabol ako at maghihiganti. Alam niyang wala siyang makukuhang lakas sa labas ng tore. Kailangan niyang umalis agad. Bagamat ang katawan niya ay tila mahina, taglay niya ang karunungan ng Harbinger of Death. Sa labas ng Soul Tower, dagsa ang mga tao. Ang ilan ay puno ng pag-asa, ang iba'y pinanghihinaan ng loob. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang dahan-dahang lumalakad. May apoy sa kanyang mga mata. Siya ay si Cha Jin-hyuk at sa pagbubukas ng pinto ng tore, buong lakas niyang ipinahayag. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Pagpasok pa lang ni Jin-hyuk sa tore, bigla siyang tinransport sa tutorial stage, isang lugar na agad niyang naalala. 15 taon na pala mula nang huli akong narito. Bulong niya. Alam niya kung gaano kahirap ang lugar na ito. Sa loob ng 10 palapag, ang tutorial stage ang pinakamalupit. Puno ito ng mga bitag, ilusyon, at kaparusahan, isang lugar na hindi basta-basta malalagpasan. Maya-maya, isang sistema ang lumitaw sa harapan niya. Misyon. Tumawid sa landas na puno ng mga bitag upang marating ang dulo. Maaaring gumaling sa sugat kapag nakarating sa huli o bumalik sa simula. Dahil interesado siyang malaman ang estado ng kanyang bagong katawan, binuksan ni Jin-hyuk ang status window. Ngunit sa halip na masiyahan, nadismaya siya. Ganito kababa ang stats ng katawan na to? Napansin niyang meron siyang mga kakaibang katangian, gluttony at mga kakayahang may kinalaman sa mana. Napaisip siya kung ang mga abilidad ay naiiba depende sa kaluluwa. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ngumiti si Jin-hyuk. Sige. Sulitin natin ang tutorial na ito. Buong determinasyon siyang tumakbo papasok sa mapanganib na daan. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Sunod-sunod na bitag ng mahiwagang pana ang nag-activate. Tinangka niyang iwasan ang mga ito at sa unay matagumpay siya. Pero habang papalapit sa gitna, maraming pana ang sumunod mula sa likuran. Tinamaan siya ng ilang ulit. Sa kabila ng kirot, hindi siya umatras. Sa halip, bumalik siya sa simula kung saan naibalik sa normal ang katawan niya. Doon niya napagtantong hindi pwedeng basta sumugod. Habang tinitingnan ang sarili niyang dugo sa sahig, ngumiti siya. Sa mundong to, dalawa ang dahilan kung bakit ako naging pinakamalakas sa mundo. Una, ang aking katangiang gluttony. Ibinulsa niya ang kaalaman, ginamit niya ang gluttony upang saluhin ang karanasan ng kanyang sariling dugo. Dahil ito'y isang walang buhay na bagay, kinain niya ito gamit ang kakayahan at agad siyang nakatanggap ng Baos 1 sa Tolerance EXP. Kung madagdagan ko pa ito, baka kayanin ko ang kahit anong abnormal na kondisyon. Hindi niya na kailangang mag-set up ng equipment. Plano niyang ubusin ang buong linggo sa tutorial para gawing matatag ang katawan. Araw-araw siyang bumabalik sa mga bitag, paulit-ulit na tinatamaan, ngunit bawat sugat ay katumbas ng kaalaman at lakas. Isang buwan ang lumipas. Sa wakas, nakatayo na siya sa harap ng huling portal habang nakapalibot ang mga natirang pana. Binabati ka ng system! Matagumpay mong natapos ang tutorial stage. Napabuntong hininga si Jin-hyuk. Ang tagal ko kasi balik ng balik eh. Pero bago siya makalabas, isang panibagong mensahe mula sa system ang lumitaw. Parehong mga Diyos at demonyo ay interesado sa iyong estilo ng paglalaro. Napailing si Jin-hyuk. Mga sadista talaga kayo. Pinaliwanag niyang ang mga Diyos at demonyo ay palihim na nanonood ng mga manlalaro, naghahanap ng maaaring maging alagad o tagapagmana ng kanilang kapangyarihan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpapakilala ng tunay na pangalan. Lahat ay may itinatagong motibo. Maya-maya nagbago ang kulay ng system. Mula asul naging pula, isang mensahe ang lumitaw. Musta na Jin-hyuk? Mula sa The Peak of All Evil. Nagdilim ang mukha ni Jin-hyuk. Baal, ang makulit na demonyo. Naalala niya, sa kanyang unang buhay, si Baal ang paulit-ulit na nagpilit sa kanyang maging alagad. Sa katunayan, si Baal rin ang nagbigay sa kanya ng soul transmission, ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay. Ngunit ngayon, galit si Jin-hyuk. Dahil sa'yo, napansin ako ng iba. Tumigil ka na.
Hindi ikaw ang pipiliin ko. Habang dumarami ang mga nilalang na sumusubaybay sa kanya, nagalit siya at tinawag silang lahat na istorbo. Kung gusto ninyong malaman ang pipiliin ko, manahimik kayo at manood na lang sa tabi. Pagkatapos nito, sinuri niya ang mga gantimpala sa tutorial stage. Nakuha niya ang mga sumusunod: blood loss, tolerance pain, tolerance unconsciousness, tolerance penetration. Tolerance kakayahang tiisin ang mga abnormal na kondisyon, maging ang kanyang mana, na mahirap palakasin sa simula, ay bahagyang tumaas, isang pambihirang pangyayari. Napansin niyang ito ay dahil sa mana-based nature ng katawan at bilang dagdag, may lumitaw na bagong trait. Trait unlocked, all-rounder. Nabigla si Jinhyuk, bakit may bago pa ako? Meron na akong gluttony. Naisip niyang malamang ito ay taglay na ng orihinal na may-ari ng katawan. Pinaliwanag ng system. Ang all-rounder ay nagbibigay ng mataas na adaptability sa iba't ibang aspeto ng labanan at pagsasanay. Mas lalo siyang na-excite. Ito ang magiging susi para makamit ko ang titulong All-Master. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang status window, isang bagong mensahe ang lumitaw. Hey Jinhyuk, patingin naman ang status mo. Si Baal. Nagulat si Jinhyuk. Anong pakialam mo, Baal? Nagbago ang emosyon ni Jinhyuk at marin niyang sinabi kay Baal na itigil na ang pakikialam nito at hayaan na siyang mag-isa. Kung nais daw ni Baal na sumunod, ay hintayin siya sa susunod na palapag. Pagpasok ni Jinhyuk sa portal, agad siyang dinala sa isang kakaibang silid, ang Room of Choice and Training. Dito, binati siya ng system at pinapili ng sandata at uri ng klase na babagay sa kanya. Kapag nakapili na raw siya, kailangan niyang sirain ang sahig para mailipat sa unang palapag ng tore. Ipinaliwanag ni Jinhyuk na sa nakaraan niyang buhay, nang malaman niyang isa siyang mana type, agad siyang pumili na maging isang mage. Ngayon, dahil meron na siyang all-rounder trait, gusto niyang subukan ang bisa nito. Nagpasumon siya ng practice target at gamit ang pana, tinamaan niya ito ng may matinding katumpakan. Tuwang-tuwa siya sa resulta kaya't humiling pa siya ng mas mahihirap na target. Ngayon naman ay may kakayahan ng umatake ang mga ito. Binalaan siya ng system na delikado ito dahil wala pa siyang napipiling class. Ngunit ngumiti lang si Jinhyuk at sinabing ayos lang. Habang umaatake ang mga target, magaling na ginamit ni Jinhyuk ang pana at espada upang mapabagsak sila. Tumayo siyang matatag, sabay hawak ng dalawang sandata. Inutusan niya ang sistem na magpadala pa ng mas mahirap na kalaban. Lumitaw ang mas malalaking target. Hindi siya nagatubili. Tumalon siya sa isang dambuhalang target at sinaksak ito gamit ang sibat. Kumuha siya ng 2 kutsilyo at inihagis ito sa mga target sa likuran niya. Nang lumitaw ang mga ranged targets, nagtago siya sa likod ng higanteng kalaban para makaiwas sa mga bala. Ipinaalala ng system na ang mga ito na raw ang pinakamapanganib sa buong silid, ngunit hindi natinag si Jinhyuk. Agad siyang kumuha ng isang tungkod at gamit ang magic arrow, winasak niya ang mga drone-type enemies. Sa sobrang bilib niya sa all-rounder trait na sambit niya, parang ilang taon ko nang ginagamit ang mga sandatang ito. Nagpaalerta ang system, isang bagong achievement ang nakuha niya. All-M. Para sa paggamit ng kahit isang sandata mula sa bawat kategorya sa silid na iyon. Gantimpala niya, attack stat plus 5,000. Tinanong siya ng system kung gusto niyang piliin ang All-M bilang kanyang class. Ngunit may babala, kapag umalis na siya sa silid, hindi na siya makakabalik para baguhin ang class. Nag-isip si Jinhyuk, kahit nakatutokso ang All-M, hindi niya kayang bitawan ang tunay niyang kalamangan bilang mana type. Kaya't tinangka niyang gawing subclass na lang ang All-M. Laking gulat niya nang sabihing hindi ito maaari. Nagtanong siya sa system at ipinaliwanag nitong hindi pa bukas ang subclass slot. Kailangan mo raw makarating sa ika-100 palapag para mabuksan ito. Naalala ni Jinhyuk ang patakarang iyon, ngayon ay naiinis siya sa sarili sa hindi naalala ito agad. Naisip niyang baka pwede niyang gamitin ang kanyang accomplishment points para pilitin buksan ang subclass slot. Tinanong niya ang system at namangha ito kung paanong alam ng isang baguhan ang ganitong sistema. Ipinaliwanag nitong ang accomplishment points ay espesyal na yaman na nabibigay sa mga bihirang tagumpay. Sinabi ni Jinhyuk na huwag nang tanungin kung paano niya ito nalaman. Tinaya niya kung 5,000 points ba ang sapat, pero kinulang siya ng 50 points.
Meron lang siyang 5,000, ngunit ang kailangan ay 5,050. Napailing siya. Gagamitin ko na lang si Bal. Tinawag niya ang peak of all evil, si Bal, at ipinaalala sa system na nakipag-usap na siya sa isang Diyos. Isa itong accomplishment at nagkakaloob ng 200 points. Sumagot si Bal, "Kumusta ka na?" Pero tinawanan lang ito ni Jinook at sinabi, "Huwag mo nang uulitin yan." Muling nagtanong ang system, "Gusto mo bang gamitin ang accomplishment points para gawing subclass ang All-M?" Agad siyang pumayag. "Congratulations," sabi ng system. Subclass All-M unlocked. Bilang huling hakbang, kailangan ng sirain. Ni Jinook ang sahig, hawak ang kanyang tungkod, kinolekta niya ang enerhiya, handa na siyang simula ng paghihiganti. Boom! Bumagsak ang sahig, magsisimula na ang kanyang paglalakbay, samantala sa unang palapag ng tore na tinatawag na Coral Forest, dalawang climber ang hirap na hirap sa pag-usad. Kung ganito kahirap ang unang palapag, paano pa ang mga susunod? Tanong ng isa. Biglang may umatake, isang mabangis na cobalt, ngunit bago pa ito makasakit, isang puwang ang bumukas sa kalangitan. Bumagsak mula rito si Jinook at diretsong lumanding sa ulo ng cobalt, isang patay agad. Nanginig sa takot ang mga natitirang cobalt. Habang tinititigan sila ni Jinook, dinilaan niya ang labi niya at nagsabing, ano kayang makukuha ko kapag kinain ko kayong lahat? Namangha ang isa sa mga adventurer sa ginawa ni Jinook. Isang cobalt ang kanyang pinatay mag-isa, gamit lang ang kanyang kapangyarihan. Napansin din ng observer ang galing ni Jin sa paggamit ng mage class. Lumapit sa kanya ang isang climber, nag-aalok ng pakikipagsanib puwersa. Ngunit sa malamig at nakakatakot na boses ay tinaboy sila ni Jinook, na bigla ang mga climber sa kanyang pagtanggi. Matatag ang tindig ni Jin habang binalaan sila. Anumang pakikipag-ugnayan sa mga cobalt ay tiyak na kamatayan. Sa takot, mabilis na tumakas ang dalawang climber. Maya-maya, dalawang cobalt ang sumugod sa kanya. Walang kahirap-hirap na ginamit, ni Jin ang kanyang staff, tinamaan niya ng malakas ang isa hanggang sa mamatay. Sa malamig na titig ay tinanong niya ang natirang cobalt kung ano ang balak nito. Dahil sa takot, tumakbo ang halimaw. Pero hindi siya pinakawalan ni Jinook. Isang magic arrow ang pinakawalan niya na agad tumapos sa buhay ng cobalt. Biglang lumitaw ang system at binati si Jinook sa kanyang pagdating sa first floor. Pero malamig ang sagot ni Jin, abala siya. Sa pagloload, ipinakita sa kanya ng system ang isang quest. Pumatay ng 10 cobalt. Para kay Jin, napakadali nito. Ipinahayag niya na kapag paulit-ulit kang pumapatay ng partikular na halimaw, maaari kang tumanggap ng titulong Slayer. Sa kanyang nakaraang buhay, pinagsikapan niya makuha ang lahat ng Slayer titles. Nagugutom na siya, kaya ginamit niya ang skill na gluttony. Sinipsip niya ang essence of life ng cobalt, nakamit niya ang lakas at alaala ng halimaw, at unti-unti rin niyang nauunawaan ang kanilang wika. Tiningnan niya ang kanyang statistics at napansin niyang kasing taas na ito ng isang climber sa ika-10 palapag. Sa paglalakbay sa alaala ng halimaw, nalaman niya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Cobalt Lord. Napangiti si Jinook sa kanyang paningin, ito ay isang napapanahong biyaya. Ipinaliwanag niyang kapag lumitaw ang isang Lord class na halimaw, may kasunod itong malaking pag-atake ng mga Tsohlimes. Isang monster wave, ito na ang tamang pagkakataon. Maaabot niya ang kanyang Slayer goal at makakapag-farm pa siya ng resources. Alam niyang kakailanganin niya ng hukbo, kaya binuhay niyang muli ang mga napatay na cobalt. Isa-isa silang naging mga skeleton soldier. Pinati siya ng system, matagumpay, ang kanyang class change bilang isang necromancer. Dahil sa kanyang All-M class at mga alaala mula sa nakaraang buhay, madali para sa kanya ang magpalit ng class. Pero hindi pa siya kontento. May isa pang tagong class na gusto niyang makuha dito sa first floor. Habang nanginginig sa takot ang mga natitirang cobalt, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang skeleton at nagulat. Natatakot ang mga halimaw matapos makita ang pagbabagong anyo ng kanilang hari. Iniutos ni Jinook, patayin ang lahat ng cobalt na may hawak na blue stone. Kasama ang kanyang hukbo, nagtungo siya sa isang tagong lugar sa gitna ng gubat. Isang maliit na bahay ang kanyang pakay. Pagpasok niya, nagpasalamat siya na hindi pa ito nadiskubre ng iba. Inutusan niya ang mga skeleton na maghintay sa labas.
Sa loob ng bahay, napansin niya ang isang lihim na hagdanan sa ilalim ng sahig. Habang bumababa, ipinaliwanag niya may isang napakahalagang class dito sa first floor. Isang uri ng necromancer, pero mas mataas, ang Spirit Master. Isang tagagamit ng kaluluwa. Ang unang Spirit Master ay si Vulcan, isang necromancer na nakatago sa lugar na ito. Sa gitna ng isang madilim na silid, may isang class-changing coffin. Binuksan niya ito. Biglang lumutang mula sa loob ang isang kalansay. Nakatayo, sa ere, at may maharlikang presensya. Tinanong nito si Jinyuk, "Ikaw ba?" "Ang aking tagapagmana?" Nagulat si Vulcan sa pagiging kalmado ni Jinyuk. Hindi man lang siya namangha sa kanyang dramatikong pagpapakita. Tinanong niya ito, "Hindi ka ba nagulat makita ako?" Ngunit malamig ang sagot ni Jinyuk. "Isang necromancer na natatakot sa kalansay? Kalokohan. Nabasa ko na ang lahat sa iyong journal. Matagal ko nang nalampasan ang ganyang pagkagulat. Ang tinutukoy niyang journal ay ang Journal of Spirit Master Vulcan, isang lihim na item na hindi niya nakuha sa buhay na ito, kundi noong panahong nawalan na siya ng halaga matapos maging mage. Nabasa niya ito bago siya naging Spirit Master noon at muling bumalik sa first floor sa paghahangad na tawagin si Vulcan. Ngunit bigo siya. Ngayon, humarap siya ulit kay Vulcan. Mas malakas, mas determinado na pangiti si Vulcan. "Mas gusto kita kumpara sa bastos na batang bumisita rito 10 taon na ang nakalipas." Bahagyang nainis si Jinyuk. Tinuligsa ni Vulcan ang kanyang nakaraang sarili. Sa isip niya, dapat niya na bang tapusin ito ngayon? Pero pinili niyang palampasin. Ang mas mahalaga ay ang kanyang layunin, ang tuluyang magbago ng class. Ipinaalam niya kay Vulcan ang kanyang intensyon. "Gusto ko nang matapos agad ang class change ko." Humingi ng paumanhin si Vulcan. "Hindi basta-basta ito. Ang pagiging Spirit Master ay mas mataas pa kaysa sa Necromancer. Kailangan mo munang makarating sa ika-10 palapag at mag-undergo ng second class change sa class-changing tower." Ngunit, pumutol si Jinyuk ng sagot. Ipinakita niya ang kanyang stats. Isa na siyang Necromancer kahit wala pa sa ika-10 palapag. Nanlaki ang mata ni Vulcan. "Nagpalit ka ng class nang walang tulong ng tower? Imposible, hindi mo na kailangan ng gabay, ikaw na ang gabay. Higit ka pa sa batang pumalpak noon." Nakakairita ang tono ni Vulcan. Nainip si Jinyuk. "Pwede bang tapusin na natin to?" Napatawa si Vulcan, sabay bitaw ng enerhiya sa paligid. Doon, inilahad ni Jinyuk ang kasaysayan ni Vulcan. Si Vulcan ay dating napakalakas na climber. Ngunit hindi siya nasiyahan sa ordinaryong summons. Kaya't nilikha niya ang Spirit Master class, isang tagagamit ng kaluluwa. Ngunit sa huli, halos maglaho ang kanyang katawan at ang mismong class. Sa huling hininga, ginamit ni Vulcan ang necromancy sa sarili. Umaasa siyang sa hinaharap, may tagapagmana siyang muling magbabangon ng kanyang dangal. Naging kalahating NPC, si Vulcan, isang gabay ng mga susunod na climber. Napahanga siya sa aura ni Jinyuk. Ipinakita niya kung paano gamitin ang Soul Crucible, isang kasangkapan upang manghuli ng kaluluwa at magsumon. Ngunit may iniisip na si Jinyuk. Tahimik niyang pinaghandaan ang plano, hulihin si Vulcan. Pinuri siya ni Vulcan bilang tunay na tagapagmana. "Akyatin mo ang toreng ito at ipakalat ang pangalan mo sa mundo." Ngunit ngumisi si Jinyuk. Itinuro niya si Vulcan. "Bakit hindi ikaw ang gumawa niyan?" Naguluhan si Vulcan. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Sa galit at gulat, sumigaw siya. "Ikaw! Bastardo! Paano mo nalimutan ang pangako sa journal?" Matatag si Jinyuk. "Ang pagbibigay ng responsibilidad sa iba, kahinaan yan. Ako na ang bahala at libre pa." Isang malamig ng ngiti. Ginamit niya ang skill, Soul Collection. Unti-unting hinihigop ang kaluluwa ni Vulcan mula sa kanyang katawan. Pumalag si Vulcan, nanlaban, ngunit sa isang iglap, isang mahiwagang barrier ang bumalot sa kanya. "Komportable ka ba?" tanong ni Jinyuk. "Isa lang itong simpleng spell, isang piitang ginawa para sa'yo." Habang nagpupumiglas si Vulcan, ipinaliwanag ni Jinyuk. Bago pa siya dumating, ikinalat na niya ang mga Cobalt Mana Stones. Inactivate niya ang mga ito ngayon.
Alam kong kaya mong sirain ang low-level na magic. Pero kaya mo bang gawin yon bago ko tuluyang makuha ang kaluluwa mo? Hindi makapaniwala si Vulcan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Dahan-dahang tinanggal ni Jin-Yuk ang kanyang hood. Ikaw pala yon, bulalas ni Vulcan. Jin? Yok! Walang pag-aalinlangan, muli niyang inactivate ang Soul Collection. Tuloy-tuloy ang paghigop ng kaluluwa. Hanggang sa maiwan na lamang ang isang walang buhay na kalansay, lumapit si Jin-Yok. Vulcan, lahat ng pinangarap mong matapos, matutupad. Na ngayon, dahil nasa akin ka na. Paglabas ni Jin-Yuk mula sa bahay, tahimik niyang tinitigan ang kanyang mga sundalong kalansay. Sa isip niya, hindi na niya kailangan ng ganitong uri ng kasama, kaya't agad niyang winasak ang mga ito. At sa kanilang pagkawasak, nagising ang mga espiritu ng mga cobalt na kanyang pinaslang, bagamat may konting panghihinayang dahil hindi niya ito kayang kausapin. Agad namang napalingon si Jin-Yuk nang makita si Vulcan, na ngayon ay nasa anyong tao. Hindi makapaniwala si Vulcan. Ginamit mo akong espiritu. Galit niyang sigaw, ngumiti lang si Jin-Yuk may halong pang-aasar. First time kitang nakita sa anyong yan. Siguro. Guwapo ka nung bata ka no. Nagliyab sa galit si Vulcan. Huwag mong babastusin ang orihinal na Spirit Master, pero bago pa siya makapagsimulang umatake, isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya. Parang may humigpit na tali sa kanyang leeg at napaluhod siya sa harap ni Jin-Yuk. Sa malamig na tinig, binalaan siya ni Jin-Yuk. Huwag kang palaban. Ang buong pagkatao mo, nakatali na ngayon sa akin, putulin ko lang ang koneksyon. Lulusaw ka bagamat nakayuko pa rin, mariing tumugon si Vulcan. Kala mo ba'y basta-basta mo lang akong makokontrol? Ngunit sumagot si Jin-Yuk. Mas malalim, mas mabagsik ang tinig. Subukan mong sumuway, gagawin kitang soul ore. Isusubo kita at wala nang matitira sa'yo, tahimik. Mabigat ang hangin. Maya-maya, muling nagsalita si Jin-Yuk. Naalala mo ba ang kasalanan? Sumagot si Vulcan, mahinahon gluttony ang sagot na ito. Ang paalala ng kasakiman ni Jin-Yuk sa kapangyarihan. Ang nagtulak kay Vulcan para tanggapin ang katotohanan. Hindi niya kakayanin si Jin-Yuk. Sa wakas, yumuko si Vulcan. Wala na akong pagpipilian. Anong plano mo ngayon? Tanong niya, puno ng kaba. Itinuro ni Jin-Yuk ang malayong kastilyo. Bubuwagin natin ang Cobalt Lord. Sa mismong harapan ng kastilyo, 2 cobalt ang humarang sa kanya. Ngunit ngumiti lang si Jin-Yuk at pinakawalan ng kanyang mga espiritu. Sa isang iglap, pinatay nila ang mga bantay. Ngayon, may 30 espiritong cobalt na nasa ilalim ng kanyang utos. Hindi na sila kalaban para sa akin, bulong niya. Hindi na siya magiging passive tulad noon. Matatag siyang tumayo at inutos sa mga espiritu. Dalhin niyo sa akin ang inyong Panginoon. Sa loob ng kastilyo, inutusan ng Cobalt Lord ang kanyang bantay. Ihanda ang susunod na alay. Habang sa labas, walang tigil si Jin-Yuk sa pagpatay sa bawat cobalt na sumasalubong. Hindi siya nasasaktan, pinoprotektahan siya ng kanyang mga espiritu. Habang papalapit siya sa silid ng Cobalt Lord, napahinto siya, isang mensahe mula sa langit, mula kay Bal. May suporta ka mula sa langit. Napabuntong hininga si Jin-Yuk dati. Tumatanda ka na't nagpapadala pa ng glow sticks. Wala akong pake. Panalo pa rin ako. Sa loob ng trono, isang bangungot ang nagaganap. Isang bihag ang paulit-ulit na tinutusok ng sibat. Hindi pa sapat. Kailangan pa ng dugo. Sigaw ng Cobalt Lord. Biglang dinala ng 2 goblin ang isang babae. May sungay sa ulo, isang dokebi. Bulong ng Cobalt Lord. Mas mabuting alay ito kaysa sa mga tao, ngunit isang matinding liwanag ang biglang pumutok. Pinunit ang ugnayan ng dokebi sa Lord. Napalingon ang Cobalt Lord. At doon niya nakita si Jin-Yuk. Ikaw, sino ka para gambalain ang seremonya? Ngumiti si Jin-Yuk. Mapanganib, mapanukso. Oh, may alay, may ritual. Sa malamig na tinig, tinuldukan niya ang lahat, hindi yan mahalaga. Kayong lahat, mamamatay din. Tumitig siya sa Cobalt Lord, aba.
Kamukha mo ang pinakapangit sa basura. Nagngit-ngit ang Cobalt Lord. Magpakita ka ng respeto tao. Pero mariing sagot ni Jinyuk respeto, sa halimaw lang sa unang palapag ang yabang mo. Bagamat gulong-gulo pa rin sa sitwasyon, napansin ng Dokebi na abala ang Cobalt Lord sa pagharap kay Jinyuk. Ito na ang pagkakataon niya para tumakas. Nang mapansin ng Cobalt Lord ang tangkang pagtakas ng babae, napasigaw ito sa galit anong lakas. Nang loob mong tumakas, nagmakaawa ito sa demonyong tagapagmamasid ng kamatayan para sa kapangyarihan. At doon, nakuha niya ang atensyon ni Jinyuk. Bigla niyang pinakawala ng isa sa kanyang pinakamatitinding atake, ang Corpse Spear, isang sibat, nagawa sa bangkay at kadiliman at tuwirang tinarget ang tumatakas na Dokebi. Natisod ang babae, bumagsak sa lupa. Sa kanyang isipan umaalingaw-ngaw ang isang kaisipan. Hindi pa dapat dito nagtatapos ang buhay ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Jinyuk sa kanyang harapan at hinarang ang sibat na tila walang kahirap-hirap. Nagulat ang Cobalt Lord. Hindi niya inasahang may ganitong lakas si Jinyuk. Habang nananatiling ligtas, nagpasalamat ang Dokebi. Ngunit mariing tinugon siya ni Jinyuk, umalis ka na. Hindi na kita ililigtas ulit. Sa malapitan, napansin ni Jinyuk ang tunay na anyo ng babae. Isa siyang Dokebi, isang makapangyarihang lahi, mula sa ika-100 palapag at mukhang hindi pa siya ganap na nasa hustong gulang. Walang dapat ipag-alala sa mga tulad mo sa ganitong mababang palapagbulong ni Jinyuk. Dahil sa kakaibang sitwasyon ng babae, nagdesisyon si Jinyuk na iligtas siya. Baka makakuha siya ng mahalagang impormasyon. Ngunit pumalag ang Cobalt Lord, huwag kang makialam sa aking alay. Lumingon si Jinyuk sa babae, magtago ka na. Hindi ko na uulitin ang pagligtas. Ngunit hindi pa tapos ang Cobalt Lord. Bumuelo ito at pinalabas ang dalawang sumasabog na Cobalts. Isang atakeng nagpapasabog ng sarili nilang katawan. Ngunit nanatiling kalmado si Jinyuk, ang bagal mo. Isang suntok, ang pinakawalan ni Jinyuk, tumilapon sa ere ang Cobalt Lord. Walang kalaban-laban, naguluhan ito. Paanong may ganitong lakas ang isang umaakyat mula unang palapag? Tumalon si Jinyuk, sumabay sa ere, at binigwasan ng matinding suntok ang Cobalt. Lord, sa desperasyon tumawag ang Cobalt Lord sa demonyong tagamasid, iligtas mo ako, buon. Agad namuo ang dugo na kanyang tinipon sa loob ng maraming taon. At mula rito, nabuo ang isang nilalang, isang dambuhalang blood golem. Hinablot nito si Jinyuk at ibinagsak sa lupa ng buong lakas. Tumawa ng malakas ang Cobalt Lord dito, ang aking ultimate magic, ang aking chance. Tahimik si Jinyuk, ulitin mo nga yan. Seance, tumayo siya, dahan-dahan, at tumingin sa Cobalt Lord na tila mawawala na sa sarili sa tuwa. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Sa isang iglap, pinalabas ni Jinyuk ang kanyang mga espiritu, at sa isang utos nilusob nila ang blood golem. Hindi makapaniwala ang Cobalt Lord. Sa loob lang ng ilang segundo, nawasak ang kanyang nilikha. Muling tumitig si Jinyuk sa kanya ang mga blood golem. Hindi yan dapat kaya ng isang Cobalt, kahit pa Lord Monster ka. May ibang tumulong sa'yo, hindi ba? Buon-pont lumitaw si Buon, ang demonyong tagapagmamasid ng kamatayan, oo. Natuwa ako sa laban mo kanina, Jinyuk. Kaya pinasigla ko lang ang eksena. Pinunasan ni Jinyuk ang dugo sa kanyang kamay. Laruang golem lang pala ang ipinadala mo. Ginamit mo pa ang mana ng Cobalt Lord para dito. Takot na takot ang Cobalt Lord. Ipaghihiganti ako ni Buon kahit mamatay ako. Ngunit malamig ang sagot ni Jinyuk, siguraduhin mong totoo yan. May kabayaran ng lahat ng ginagawa. Hinuli na siya ng mga espiritong Cobalt. Kahit nakagapos na, nagmamatigas pa rin ang Lord. Ako ang hari. Tandaan niyo ako, ngunit lumapit si Jinyuk kay Buon, tapos na ang laro mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kailangan ko pang patunayan ang sarili ko. Habang nanlilisik ang mga mata, bumulong si Jinyuk, babayaran mo rin ang pakikialam mo sa akin. Tumawa. Si Buon, galing mo nga. Ngunit hindi nang umiti si Jinyuk. Sa kanyang kamao muling pumutok ang dugo. At mula sa sahig na nilunod ng Cobalt Blood, bumangon ang isang demonyong bersyon ni Jinyuk. Habang sinusubukang tumakas ng esensya ng Cobalt Lord, agad itong sinunggaban ni Jinyuk
at ginawang isang soul orb. Ang paggawa ng soul orb ay isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang necromancer na nagbibigay daan upang makalikom ng mahahalagang sangkap. Binuka ni Jinhyuk ang kanyang bibig at nilamon ang kaluluwang iyon. Ngunit napaisip siya sandali. Hindi ito umabot sa inaasahan ko. Pero hindi na rin yun mahalaga kapag umabot na ako sa ika-50 na palapag. Biglang may boses ng isang babae. Isang dalagang nagpakilalang si Haru, taus-pusong nagpasalamat sa pagkakaligtas niya. Ipinaliwanag ni Jinhyuk na naroon siya para sa Cobalt Lord, ngunit iginiit ni Haru na gusto pa rin niyang magpasalamat. Walang babala, tinanong ni Jinhyuk, paano kung masama akong tao? Kayang saktan at pagsamantalahan ka tulad ng isang dokebi? Ngunit may halong pananakot ang tono ni Haru nang sumagot siya. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Sa kanyang isip, napangisi si Jinhyuk. Kapag utang na loob o paghihiganti ang usapan, ang mga tulad niya ay hindi basta-basta nagpapabaya. Parang isang dokebi. Tinanong niya kung anong ginagawa ni Haru sa mababang palapag. Gayong malinaw na galing siya sa ika-100 palapag. Dito, inilahad ni Haru ang isang masaklap na balita. Ang kanilang nayon ay inatake ng isang grupo. Nabigla, si Jinhyuk sa kanyang isipan, naalala niyang ang mga dokebi ay isang matatag at makapangyarihang lahi sa tore, pahirap para sa kahit sinong climber. Posible kayang kabilang sa 4 na dakilang lahi ang umatake? Bulong niya, mga Colossus, ang nagtataglay ang lakas at kalamnan. Mga dragon, ang daluyan ng mahiwagang enerhiya. Mga demonyo, mga guro ng demonyong kapangyarihan. Mga anghel, ang mga pakpak ng paghihiganti. Kung may kaugnayan ng umatake sa mga ito, malalim ang problema. Nagpasyang umalis si Jinhyuk, tinanong niya si Haru kung balak pa nitong manatili sa gitna ng mga patay na cobalt. Nagpahayag ng kagustuhang sumama si Haru, at sa isipan ni Jinhyuk, bata pa siya pero baka maging kapaki-pakinabang. Pwede na rin, ipinahayag niya na magiging abala siya sa mga susunod na araw at wala siyang panahon para alagaan ito. Sumagot, si Haru na kaya niyang protektahan ang sarili. Tinukso siya ni Jinhyuk, kaya ba muntik ka nang mamatay kanina? Tumawa lang si Haru, sandaling pagkawala lang ng atensyon yon. Habang tinitingnan ng duguan niyang kasuotan, napagpasyahan, niyang kailangan na niya ng bagong damit. Sa gitna ng pag-iinspeksyon sa katawan ng Cobalt Lord, nakakita siya ng isang gamit, isang equipment item. Paglabas niya mula sa kastilyo na may bagong porma, isang portal ang bumukas. Dumating si Vulcan upang kumpirmahing patay na ang lahat ng Cobalt sa loob. Tinanong ni Haru kung sino ang matandang lalaki. Nagulat si Vulcan, nakikita mo ako? Tanong niya. Paliwanag ni Haru, may mga piling dokebi na may mataas na soul affinity. Sa isang munting ngiti, napagtanto ni Jinhyuk na si Haru ay isang natatanging dokebi. Saglit niyang pinag-isipan kung gagamitin niya ang gluttony upang kuhanin ang kakayahan nito, ngunit nagbago siya ng isip. Mas pipiliin niyang sanayin ito sa tabi niya. Investment to, isip niya. Isang system notification ang lumitaw, isang monster wave quest. Inanyayahan siyang patumbahin ang isang Lord Monster na maaaring magpasimula ng alon ng mga halimaw. Parehong si Vulcan at Haru ang nagpayo sa kanyang huwag tanggapin ang misyon, ngunit may tiwala si Jinhyuk sa sarili. Kung ayaw ko ng panganib, hindi na sana ako umakyat dito. Nagmamasid ang isang Diyos na tinatawag na Peak of All Evil. Samantalang ang death-observing demon ay nag-alok ng gantimpala para sa pinakamataas na kontribusyon. Sa isang kumpiyansang ngiti, nagpasya si Jinhyuk. Titignan ko muna ang reward. Labis. Ang pagkabigla ni Vulcan. Gusto mo talagang tuksuhin ang kapalaran? Tumawa si Jinhyuk. Siguro nga gusto mong mamatay ako para makalaya ka. Pero kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang magiging tagapaglingkod ko. At sa isang pindot ng daliri, tinanggap niya ang quest. Sa Coral Village, isang ligtas na zone sa unang palapag, nagkalat ang kaba. Sino kayang baliw ang tumanggap ng quest na iyon? Isang climber ang nagpayo. Kung natapos niyo na ang quest, umalis na agad papuntang second floor.
bago pa magsimula ang halimaw na alon. Dahil kapag nagsimula na, wala nang makakatakas. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kagubatan. Lumitaw ang sandamakmak na mga cobalt. Nagkagulo ang mga climber. Puno ng takot, sigawan, takbo. Akala nila'y kamatayan na ang kasunod. Ngunit mula sa gitna ng liwanag, isang figura lang ang lumitaw, si Jinyok kasama ang kanyang mga kakampi. Sa malamig at matapang na tinig, sumigaw siya. Kung may mangahas na tumama sa kahit isang cobalt, sisiguraduhin kong sila'y lulubog sa sarili nilang dugo. Habang nagtataka ang ibang climbers kung sino nga ba si Jinyok at ang kanyang mga kasama, bigla silang nabigla sa ginawa nito, isang matinding pagpapakita ng kapangyarihan. Summon, ipinatawag ni Jinyok ang kanyang mga spirit soldiers. Napamulagat ang lahat. Paano siya nagkaroon ng ganyang klase sa unang palapag? Bulong ng mga climbers, sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Haru at nagtanong, "Pwede rin ba akong subukang makuha ang Slayer title?" Kalma lang ang sagot ni Jinyok. "Kung ako sa'yo, pilisan mo. Baka maubos ng mga sundalo ko ang lahat ng cobalt bago ka pa makalapit." Ngumiti lang si Haru at may kumpiyansang nagsabi, "May naiisip na akong paraan." Nagulat si Jinyok nang gamitin ni Haru ang isang kakaibang kakayahan, pocket plane. Mula sa manipis na hangin, hinugot ni Haru ang isang mahiwagang espada. Isang iglap lang at pinabagsak niya ang isang cobalt. Tahimik na napaisip si Jinyok. Hindi basta-basta ang espadang yan, at lalo na ang may hawak nito, dun niya naisip. Pwedeng, si Haru mismo ang target ng mga sumalakay sa Dokebi Village. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa ng malalim, may biglang lumapit na climber, isang lalaki, mayabang ang tindig. "Ano bang karapatan mong kontrolin ang monster wave na to?" tanong nito. Tahimik na tumingin si Jinyok. "Sino ka?" Mataas ang ulo ng lalaki habang nagpapakilala. "Ako si Kim Suwai, miyembro ng White Swallow Guild, isang branch ng Holy Land Guild ng mga Pelon Siblings." Nanlilisik ang mata ni Jinyok sa narinig. Pelon Siblings. Inalok pa siya ni Kim ng tulong para makapasok sa guild gamit ang koneksyon ng kanyang kuya. Pero biglang isang spirit ang humawak kay Kim at sinamantala ito ni Jinyok para kumuha ng impormasyon. "Ipagdasal mong mabuhay ka hanggang matapos ang wave," saad niya. "Dahil may mga tanong akong kailangan mong sagutin." Nagalit ang ibang climbers sa ginawa ni Jinyok. Para sa kanila, sobra ang pananakot. Pero mariing sagot ni Jinyok, "Sa Torre, lakas ang batas. Hindi tulad sa Earth na puro pakitang tao lang." Pinalaya niya si Kim pero may babala. "Huwag mo na akong subukang lapitan muli. Hindi mo magugustuhan ang susunod." Pagkaalis ni Kim, napansin ng mga climbers ang takot sa kanyang mukha. Hindi na sila nagdalawang isip. Nagtakbuhan silang palayo. Sa kabilang dako, bumagsak mula sa langit sina Jinyok at Vulcan, sabay gumamit ng isang nakamamatay na teknik na nagwasak sa karamihan ng mga cobalt. Sa paglapag, muling ipinatawag ni Jinyok ang kanyang mga hukbo. "Inumpisahan na natin, tapusin na rin natin," utos niya kay Vulcan. "Gawin mo silang mga kalansay." "Hindi mo na ako kailangang paalalahanan," sagot ni Vulcan. Habang binubura ni Jinyok ang mga cobalt sa harapan niya, sa kabilang panig, nangihina si Haru at hindi niya napansin ang isang cobalt na papalapit. Sa kanyang likuran, isang matinding ambush at tinamaan siya ng malubha. Sa kabila ng matinding sugat, matatag pa rin si Haru. Sa kanyang isipan, ang hapdi ng sugat na ito ay wala pa ring panama. Sa sakit ng alaala, ang pagkawasak ng kanilang nayon, ang mga apoy, ang sigawan, at ang kawalang magawa. Kung nalagpasan, kung ang impyernong yon, tiyak kaya ko rin to. Lumaban siya ng walang pag-aalinlangan, pilit na nilalampasan ang hangganan ng kanyang katawan. Ngunit habang lumalaban, napatingin siya kay Jinyok. Paanong isang climber mula pa lang sa unang palapag, isang normal na tao, ay nagtataglay ng ganitong lakas? Isang desisyon ang namuo sa kanyang puso. Sundan ang yapak ni Jinyok na akyatin ang tore at hanapin ang hustisya sa mga sumira ng kanyang
Mundo habang papalapit ang isang cobalt sa kanya, boom! Isang suntok mula kay Vulcan ang pumigil sa atake. Nabigla si Haru. Hirap siyang tumayo pero halatang hindi siya susuko. Napansin ni Vulcan ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ano kayang pinagdaanan ng babaeng ito? Nagtanong si Haru. Bakit mo ako tinulungan? Napatigil si Vulcan. Hindi sanay sa ganitong tanong, tahimik si Haru tapos muling nagsalita. Sa 100 palapag, nung tumakas ako, ni isa walang tumulong sa akin. Pero kayo ang una, tinitigan niya si Vulcan. Bakit? Ano bang pakay niyo? Sumagot si Vulcan, wala kaming sariling kagustuhan. Mga utusan lang kami ng aming Spirit Master at iniutos sa akin ni Jinyuk na huwag hayaan kang mamatay. Dagdag pa niya, kaya aalis na ako. Ayokong mapagalitan dahil sa katamaran. Tahimik si Haru. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw ang lahat. Sa mundong ito, si Jinyuk lang ang unang taong tumulong sa akin at sa sandaling iyon naglaho ang dating Haru. Ang isang mahina, sugatang babae ay biglang naging isang nakamamatay na mandirigma. Bang-bang slash isa-isang bumagsak ang mga cobalt sa kanyang harapan. Mabilis, matalim, walang pag-aalinlangan. Samantala, tama ang hinala ni Jinyuk. Ang mga umatake sa nayon ni Haru ay hindi lang basta ng wasak, may sinusundan silang layunin, ang espada, si Haru mismo. Ngunit piniling huwag itong sabihin ni Jinyuk. Alam niyang mabigat ang katotohanan at maaaring sirain nito si Haru. Huling minuto ng wave. 3 silang natira sa gitna ng madugong laban, sina Jinyuk, Haru, at Vulcan. Nakita nila ang huling cobalt, isang mabilis na galaw. Swish, tumama ang kutsilyo ni Jinyuk sa ulo ng kalaban. Boom! Tapusin ang lahat. System message, congratulations, the wave has been successfully stopped. Pagod na pagod si Haru. Unti-unti siyang bumagsak pero sinalo siya ni Jinyuk bago pa man tumama sa lupa. Okay ka lang? Tanong niya. Next time, huwag mong gamitin ang skill mo kung pagod ka na. Namula si Haru. Salamat, Jinyuk. Isang hologram ang lumitaw sa kanilang harapan. System notice. Reward distribution will begin. Top contributors. First, second, and third place. Tumibok ang puso ni Jinyuk. Yes, sa wakas, oras na para kunin ang gantimpala.